Magandang hapon sa lahat. Maupo tayo. Kagalang-galang at idol po natin, Jejomar Binay, Vice President of the Republic of the Philippines. Isa rin pong idol natin, samang Gobernador Junjun Inares at kanyang butihing asawa, si Andrea. Galang-galang na kinatawan po na segundo distrito na Rizal. Kasamahan po natin sa Kongreso, June Rodriguez. Galang-galang na Mayor Wilfredo Robles ng Baras Rizal. General Manager ng NHA at ipong kaklase si Chito Cruz. Narinig ko po yung kanyang ipinangako kanina. Paalala ko lang sa iyo, Chito, mataas ang bubong dito kung sakasakaling hindi tumupad sa pangako. Baka maging tourist ka dyan. Vice Governor Prisco San Juan. Our co-workers in government, residents of Southville 9, honored guests, mga minamahal kong kababayan, sasama ko na po si Mr. Paul Cabral. Ito po nagtuturo sa aking manamit na maayos. Sa kanya pong tulong, di na po ako sinisermonan ng kapatid ko si Ate Chris. Yung problema ho sa pabahay, hindi ho bababa sa 500,000 pamilya ang kailangan maisaayos natin ang kanilang sitwasyon. Liti ko, no? 500,000 pamilya. Ang halaga po para maiayos natin ang kanilang kondisyon ay hindi rin raw ho bababa sa 200,000 piso kada pamilya. Napakalaki yung problema, hindi ho ba? Pero pag meron naman ho tayong kasanggan Jejomar Binay, sinamahan pa ni Chito Cruz, meron pang progresibo mga local government officials tulad ni Junjun Inares, kakayanin natin lahat yan. Baka naman sabihin nyo, sip-sip tayo dito kay Gob. Si Gobo, una naglapit sa atin ng proyekto para sa Laguna Lake. No? At sinabi niya baka pwedeng suriin. At maganda nga hong sinuri natin yung proyektong yan. Dahil uutang ho tayo ng $18.5 billion pesos. Okay? Yung 18.5 billion pesos ang pupunta. Sabi ho nila, etong Laguna Lake, di ba, bababa yung tubig. Diyan, pag drainage natin, lalalim, dadami yung kayang kunin, bawas ang baha. Maganda. Pag napalalim natin yan, magiging practical na. Ito tinatawag na ferry. Wala ng traffic, mas madali. Maganda naman. Dadamihan pa raw yung isda na makukuha dyan. Maganda ulit. Hanggang tinanong ko, paano ba natin gagawin yan? Sabi po na, dredging, kukunin mo yung lupa para lumalim, di ba? Maliwanag yun. Tinanong ko ngayon, saan dadalhin? Dahil ang lawak ng Laguna Lake eh. Ang sagot po sa akin, ililipat sa Laguna Lake. Paano ho yun? Kukunin sa isang parte, ilalagay sa kabilang parte. Paano ho lalalim yung tubig? Paano dadami makukuha nating isda dyan? Paano makakatawid yung mga ferry na gagamitin natin sana? Paano yung dagdag na tubig sa Metro Manila? Ang dulo nun, walang mangyayari. So, 18.5 billion pesos itatapon natin sa walang katuturan na pwede naman pinakinabangan tulad ng ginagawa natin itong araw na ito na may ayos na kayong katirahan. Anyway po, tama po sinabi ng ating kasamang Junjun Inares. Yung lahat ho halos na lugar dito sa Rizal, hindi na ho iba sa akin eh. Marami ho tayong napakaganda mga alaala sa Rizal. Uumpisa ko na ho sa Suman at Halo-Halo. Sa Antipolo po natin nagagawa yan. Sa kay Lechon rin ho, parang sa unang mga kinamalayan ko, parati pagpunta na Antipolo may kasamang lechon. Baka ngayon ho, chicharon na. Sa likod ho, ng mahigpit nating schedule, hindi po tayo nagdalawang isip na samahan kayo sa araw na ito. Ang personal na pag-aabot sa inyo ng mga tahanang ito ay isa pong karangalan. Maraming salamat sa inyo pong imbitasyon. Paruot parito na po ang unos na dumadaan sa ating bansa sa mga nagdaang taon. Bagyo man o baha, landslide, tila nagiging karaniwang pangyayari na sa ating
ang mga iba't ibang mga sakunang ito. Subalit, ipinakita natin sa isa't isa at sa buong mundo, kailanmay hindi tayo magpapatinag. Sama-sama tayong umaahon sa bawat paglubog. Buong bayan tayong bumabangon sa bawat pagkasadlak sa pagbabayanihan. Pinatunayan na nating wala tayong hindi kayang gawin. Kaliwat kanan man ang sumpong na sakuna. Basta tayo ay nagtutulungan, kailan may walang makakatibag sa atin. Mahigit pong 1 taon na ang lumipas nang hinagupit tayo ng Niondoy. 1 taon, ngunit alam kong parang kailan lang para sa ilan sa inyo dito. Nalinis ba ng mga daan? May bakas pa rin ang kahirapang iniwan sa karamihan. Sa dami ng mga nawalan ng bahay, iilan pa lamang ang nare-relocate sa maayos na tirahan. Marami pa rin nakatira sa mga lugar na malapit sa panganib ng baha. Sakaling dumating muli ang mga ganitong kalamidad, hanga po ako sa mga tulad ninyo. Matitibay sa likod ng mga pagsubok. Sagisag kayo ng katatagan ng isang tunay na Pilipino. Tulad ninyo, maraming kinaharap at kinakaharap na hamon ang ating administrasyon. Sa kabila ng mga ito, hindi rin tayo magpapatinag. Ngayong nakamit na natin ang tagumpay, saka pa ba tayo bibigay? Sa pagwagsik sa malubhang kondisyon dulot ng kahirapan, sa inyo pa rin nanggagaling ang aking lakas. Tayo po ay nagdadamayan at sa ganitong paraan, lahat tayo ay magtatagumpay. Ilang buwan pa lamang matapos tayo mailuklok sa pagkapangulo. Agad na po nating hinarap ang mga problemang ito. Kabalikat ang iba't ibang ahensya, ang HADSI na itinatag ng aking ina at ngayon nasa butiin at magaling na kamay ng ating Vice Presidente. Ang mga sangay nito na tulad ng NHA at ang mga lokal na pamunuan, naninindigan tayo upang makamit ng ating mga kababayan ang layuning magkaroon ng maayos, may pagmamalaki at sarili nilang tahanan. Ang pagbabahagi natin ng mga pabahay sa Southfield 9 Housing Project ay bagong pinto para sa bagong buhay. Isang pagbubukas ng inyong mas magandang simula at pagsasara sa kung anumang alaalang dala ng nakaraan. Ngayon, abot kamay na natin ang pinapangarap nating bahay at lupa para sa ating mga pamilya. Sa kasalukuyan, mula sa target na 2,800 na housing units, 2,600 na ang naipagawa at di bababa sa 957 na pamilya na tayong nailipat at nabigyan ng disenteng tahanan dito. Patuloy pa po nating itong dadagdagan. Pangarap ko pong bawat pamilyang Pilipino ay magkaroon ng sarili nilang bahay at lupa. Kaya naman po natin higit na pinapatibay at ipagtitibay ang mga programang pabahay. At batid po nating walang silbi ang pagkakatayo ng libo-libong tahanan kung wala naman nakaugat ditong aktibo at maunlad na pamayanan. Kaya naman po, maliban sa inyong mga bahay, naniniguro po tayo na may mga community at livelihood facilities na magagamit ninyo sa pagpapaunlad sa inyong kabuhayan. Sa husay ng ating pong local government units, sa kasalukuyan po ay may Baras National High School at Daycare Center na po tayong mapapasukan. Nakalagay po dito ng ating mga anak. Wala pa po ako ng inyong mga anak. Nagagamit na din po natin ang ating multipurpose hall, ang Inares Learning Center at ang covered court na ito. Lahat po ng ito ay bunga ng maigting na pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga pribadong sektor at mga non-governmental organizations. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang patunay na sa mga ganitong public and private partnerships,
walang ibang direksyon ang ating bayan kundi kaunlaran lamang. At hindi po dito magtatapos ang pagkakaisang ito. Magdadagdag pa tayo ng 15 silid-aralan para hindi na po magsiksikan ang inyong mga anak sa mga eskwelahan. Maliban sa barangay hall, palengke at kapilya, itataguyod din po natin ang isang multipurpose hall para sa iba't ibang programang pangkabuhayan na maaari ninyong pagkakitaan at isang health center upang mapangalagaan ang kalusugan ng inyong pamilya. Lahat po ng ito, magagawa lamang kung bawat isa sa atin ay buong pagkukusang mag-aambag sa katuparan ng ating pinapangarap na maunlad na pamayanan. Lahat po ng ito ay walang tigil na isinusulong ng ating administrasyon dahil nagtitiwala kaming buhay ang diwa ng people power at handa ang bawat Pilipinong magbayanihan upang tapusin na ang kahirapan. At hindi po nagtatapos sa pagtugon ng ilang problema ang ginagawa ng ating pamahalaan. Sa tulong muli ng lokal na gobyerno, sisiguraduhin po natin may mga ahensyang nakatalaga sa paghahanda upang maiwasan ang mga paparating na kalamidad. Mas magiging maagap na rin po tayo tuwing may mga bagyo matapos nating repasuhin ang weather forecasting system ng Pag-asa. Inaasahan po namin na malalaman nyo na po agad hindi lang ang mga natural na sakunang parating, kundi maging ang mga nararapat ninyong gawin upang makaiwas sa perwisyong maaaring idulot nito. Lahat po ng ito ay ginagawa natin para sa inyong kapakanan at kaligtasan. Kasabay po sa matagumpay na pag-aabot ng mga tahanang ito, ang patuloy ninyong pakikipagtulungan sa gobyerno. Makilahok sa halip na magreklamo, makibahagi sa solusyon sa halip na dumagdag sa gulo. Nasa iisang bubong na muli po tayo. Marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong kailangan kumpunin sa nag-iisa nating bayan. Sa inyong lahat, welcome home na rin po. Ito na ang inyong mga bagong tahanan, pugad ng kaginhawaan at harinaway, pugad ng darating na masaganang kinabukasan para sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong pagbisita dito sa Southville 9 Housing Project, dito sa Barangay Pinugay, Baras, Rizal.